Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ihatid mo ako sa Whitman's Building, Tom. May kailangan ako pagbigyan ng mga prutas na to. Agad nautos si Jeremy dito nang makasakay ng sasakyan. Pinigilan ng matanda magpakita ng gulat na makitang hawak na box ng kanyang amo. Tumango siya at sumunod na lamang. Yes, sir, sagot ni Tom bago pinaandar ang sasakyan. Panay ang taktak na Jeremy ng daliri sa kahon na hawak. Mukhang naparami ang binili niyang cherry para kay Ferlita. Samantala, di mapigilan nito mapatingin sa rearview mirror upang tingnan ng amo. Sa loob ng 5 taon, ngayon lamang nakita ng matanda na muling ngumiti ang amo. Narito na tayo, sir. Tumingala si Jeremy sa Whitman's Company. Ang kumpanya ito ay tinatag lamang noong nakaraang taon, ngunit meron tong malaking potensyal para sa pag-unlad. Isa to sa dahilan kaya't gusto ng lalaki makipag-cooperate sa kumpanya. Ngunit dahil nadala siya ng matinding damdamin, nag-alok siyang bilhin ito na kinasama ng loob ni Ferlita. Pumasok si Jeremy sa gusali nang di pinapansin ang mga tingin ng nasa kanyang paligid. Si Mr. Jeremy Crawford, ang CEO ng Crawford Industry. Ano ginagawa niya rito? Narito ba siya dahil kay Ma'am Tuwazon? Napakagwapo niya, oh my God! Gumulong agad ang bulungan sa paligid. Maraming pumuri. Marami rin nagbigay ng iba't ibang opinyon ukol sa pagpunta ng kilalang negosyante at bilyonaryong lalaki sa kanilang kumpanya. Good afternoon, Mr. Crawford. I'm sorry to say this, pero nasa meeting pa si Ma'am Tuwazon ngayon. Pero kung talagang mahalaga ang sadya mo sa kanya, pwede kang ihatid ng mga staff dito papunta sa office ni Ma'am Tuwazon upang doon maghintay sa kanya. Magalang na sagot ng babae sa front desk. Bilang mataas at kilalang personalidad sa bansa, ginagalang at hinahangaan ang karamihan. Para sa front desk staff, isang napakalaga ng taong kaharap niya. Dito pwedeng paghintayin sa lobby ng kumpanya, lalong di nito kailangan ng appointment para makausap ang sinuman. Inatid si Jeremy na isang staff sa 5th floor kung nasa ng office ni Ferlita. Bago iniwan, yumuko pang 3 lalaki na nagatid kay Jeremy bilang pagbibigay galang. Sa tapat ng kulay puting pintuan, nakatayo lamang si Jeremy ng 5 minuto habang hawak ang box ng cherries. Pipihitin na sana ng lalaking handle ng pinto nang may nauna sa kanyang bumukas nito. Oh, mister, hinahanap mo bang mommy ko? Ang batang babae na nakatayo sa harapan ni Jeremy ngayon ay may ngiting kayang tumunaw sa puso ng kahit sino. Ang cute at maliit na mukha nito, napakapamilyar sa kanya. Ang labi nito, ang ilong, ang kulay ng balat, lahat ng iyo'y may pinaaalala sa kanya. Nangawakan ng batang babae ang kamay ni Jeremy upang hilahin papasok sa opisina, nadama ng lalaking napakagaang pakiramdam sa puso niya. Nang makapasok ng silid ay napansin agad ni Jeremy ang pulang velvet na upuang naroon sa silid. Ang desk ni Ferlita may velvet pen holder at desk clock. Malawak ang opisina ng babae. Nagbibigay ang lugar ng aura ng pagiging sosyal at elegante. Meron ding malaking glass window na nagbibigay ng magandang tanawin sa labas. Ang opisina ni Ferlita ay isang lugar ng sophistication and authority na sumasalamin sa kanyang posisyon at karakter bilang isang matagumpay na negosyanteng babae. Di pa rin nagbabago si Ferlita. Mahilig pa rin to sa velvet color. Napanguso ang bata sa pagkainip nang di magsalita ang lalaking kaharap. Mister, why you're just staring blankly and not answering me? I'm asking you, friend ka po ba ni Mommy? Naiinip na pang tanong ng paslit. Yumuko si Jeremy at tumingin sa batang kaharap. Ang malambing na boses nito, ang kumikinang na mga mata, ang pagnguso, ang pagpitik ng daliri, lahat ng iyon nagpapaalala sa kanya kay Ferlita noong panahon na sila pa at di niya pa to nasasaktan. Tumikim sa Jeremy bago niluhod ng isang tuhod, ngunit naran ang pagpapanatili ng kanyang composure. Yes, I'm her friend. How about you, little girl? Anak ka ba niya? Pinag-cruise ng pastitang braso sa tapat ng dibdib bago nakangiting tumango. Well, I call her mommy, so basically I'm her daughter. Duh, it's pretty obvious. Di mapigilan ni Jeremy ang tuwa sa bata. This cute girl is adorable and he kinda likes her. Lumapit ang batang babae sa sofa, kinuha ang Rubik's Cube na naroon. Saka to nakangusong lumapit at nakatingala, inabot ang Rubik's kay Jeremy. Help me with this and I will pay you with coffee.
Nasa banyo pa kasi si Yaya kaya hindi kanya mabibigyan ng drinks. Jeremy couldn't help himself but to smirk. This little girl has to negotiate, huh? Well, that's good. Lumot siya sa harapan ng paslit para pantayan ang cute nitong mukha. Well, coffee is not bad. Gamit lamang isang kamay, mabilis niyang inayos ang Rubik, habang namamanghang nakatingin sa kanya ang batang babae. And after seconds, he finally fixed it. Wow! You're so good at Rubik's, huh? Manghang papuri nito. Dito ka lang po, mister. I promise. I will make you coffee. Di nagtagal, bumalik ang batang babae. Maingat na dalang isang tasa ng kape para kay Jeremy. Here's your coffee, uncle. Napangiti si Jeremy. Now she called him uncle. Uncle? Anong tawag nito kay Mr. Whitman? Daddy? Naburang ngiti sa labi ni Jeremy sa naisip. Aaminin niya sobra siyang nagulat nang makitang batang babae. Di akalain ng lalaki na may anak pala si Ferlita kay Dexter Whitman. Mukhang nakaligtaan ng kanyang sekretaring alamin ang importanteng bagay kagaya nito. Muling bumalik ang ngiti ni Jeremy nang iabot ng bata sa kanyang tasa ng kape. Nakadama ng kakaibang paglukso ng dugo si Jeremy nang ngumiti ng matamis ang bata sa kanya. Marahil dahil kamukhang kamukha ito ni Ferlita. Pagkatapos sumimsim ng kape, natigilan si Jeremy at natulala. Isa itong Liberica coffee na may matapang na lasa at aroma. Ang timplang gusto niya, tatanging si Ferlita lang nakakagawa. Nagmamalaking ngumiti ang bata. You like it, right? My mommy taught me how to make that kind of coffee. It is her favorite blend, so I studied how to make delicious coffee for her. I'm glad you like what I did, Uncle. Nilahad nito ang maliit na kamay. By the way, I'm Jasmine, and you are? Sa pananalita ng batang babae, nalaman agad ni Jeremy na matalinong paslit. Gumuso si Jasmine, halatang naiinap na kaya naman, tinanggap niya ang maliit nitong kamay. I'm Jeremy, Jeremy Crawford. Lumuhod si Jeremy sa harapan ng anak ni Ferlita. Natigilan ng lalaki habang nakikinig sa mga mata ng bata. Ngayon lang niya napansin, pareho sila ng kulay ng mga mata nito. Tinuro ni Jasmine ang sariling mata at ngumiti. You notice it too, Uncle? Pareho tayo ng color ng mga mata. Napangiti si Jeremy. Di niya maintindihan kung bakit. Sa simpleng bagay ba na sinabi ng batang kaharap, napakagaan ang loob niya. Parang may connection silang dalawa. Kumunot ang noon ni Ferlita na makatanggap na mensahe mula sa yaya ng anak niya. May lalaki raw na naghihintay sa kanya sa opisina. Nabanggit pa ng babaeng pamilyar ng lalaki. Sino naman kaya ito? Bumaling si Ferlita sa kanyang secretary at nagtanong after ng meeting. Rona, may bisita ba ako pagkatapos ng tanghalian? Hindi ba wala akong appointment pagkatapos ng meeting na to? Tumango agad ang babae at magalang na sumagot. Opo ma'am, wala po kayong meeting o anumang appointment pagkatapos ng meeting na to. Pero may plano po kayo ngayong araw na hindi po pwedeng kalimutan. At yun po ang pangako nyo kay Jasmine na mamamasyal kayo sa park ngayong araw. Oo nga pala. Natampal ni Ferlita ang noo. Muntik na niyang makalimutan ang pinangako niya sa pinakamahalagang tao sa buhay niya. Masyado naging abala ang araw niya nitong mga nakaraan, kaya wala na siyang panahon pa para sa anak niya. Na makita ni Rona sa ekspresyon ng amo, agad siyang nagkomento. Hindi dapat malaman ni Jasmine na nakalimutan ninyong pinangako ninyo, ma'am. Sigurado po ako magtatampo siya tulad ng nangyari nung nakaraan. Mabait, matalino, at sweet na bata si Jasmine. Ngunit sa magandang katangian ng bata, mayroon tong hindi gusto. Ayaw nito sa taong hindi marunong tumupad sa pangako. Naalala ni Rona nung di nakarating si Jasmine on time sa park kung nasa ng kanyang amo. Hindi ito kumibo ng halos 2 linggo. Tinuring ng pasit ang lahat na parang hangin. Dito kumausap ng kahit sino. Bumuga si Ferlita ng hangin. Salamat sa pagpapaalala sa akin, Rona. Tumingin siya sa relo. Di pa naman ako late kaya makakapasyal pa kami. Ganun na lamang ang gulat niya nang maabutan niya sa Jeremy sa loob ng opisina niya. Ano ang ginagawa ng lalaking to sa opisina ko? Sumigid ang galit sa puso niya. Suot ang kulay itim na suit, itim na black pants at black shoes, parang hari ang tindig ni Jeremy. Sa nakalipas sa mga taon hindi ito nagbago. Makisig at kaakit-akit pa rin ito. Sa gwapong mukha nito, hindi maitatagong malaking ngiti at kasiyahan habang kausap ang kanyang anak. Ang prinsesa niya na hindi basta-basta nakikipag-usap sa kahit kanino ay nakangiti kay Jeremy na ngayon lamang niya nakilala.
Mukha silang masaya at palagay ang loob sa isa't isa. Yaya, kunin mo si Jasmine at mauna na kayo sa sasakyan. Utos ni Ferlita. Napansin ng nani ang seryosong mukha ng amo, kaya agad nitong kinarga ang alaga. Opo ma'am, halika na Jasmine, mauna na raw tayo sa sasakyan, sabi ng mommy mo. Nang mawala ng dalawa, bumaling si Ferlita kay Jeremy na ngayon nakatayo na sa kanyang harapan. Kalmado niya tong tinanong kahit ang totoo sobra siyang nagagalit at nagpipigil na wag itong bulyawan. Anong ginagawa mo rito, Mr. Crawford? May hindi ka ba nasabi sa amin sa banquet kaya ka naririto? Well, kung yan ang dahilan, dapat nag-send ka ng appointment, hindi yung darating kang bigla sa opisina ko. Mahalagang oras ko, Mr. Crawford. Wala akong panahon sa mga biglaang pagkikita na katulad nito. Good afternoon. Bati ni Jeremy sa kabila ng kalamigan ng galit ng kaharap. Tumaas naman agad ang kilay ni Ferlita. Di makapaniwala ang babae na nagawa pa siyang batiin ni Jeremy. Inabot ng lalaking hawak na kahon sa kaharap. Naalala ko na paborito mo mga cherries, kaya naman bumili ako nito para sa'yo. Ang neat freak na si Jeremy bumili ng mga cherries dahil naalala lang nitong gusto niya. Nagulat man, di nagpahalata si Ferlita. Nag-iwas siya ng tingin kay Jeremy. Naalala niyang bigla na tumusok, nagmamakaawa siya bilang paglalambing na bilhan siya nito ng prutas noon. Parang may karayom na tumusok sa kanyang dibdib. Kailan pa natuto na nakaalala si Jeremy? Wala naman tong pakialam sa paligid dahil mas mahalaga sa kanyang trabaho at negosyo kesa ng ibang tao. At kasama si Ferlita sa taong hindi pinahalagahan noon. Ferlita? Kumuyom ang kamao ni Ferlita. Noon masaya ang babae na marinig na tinatawag nito ang pangalan niya. Ngunit ngayon wala siyang madama kundi pagkamuhi para sa lalaki. Saad ang galit niya kay Jeremy. Tumingin ng diretsyo si Ferlita sa kulay brown na mga mata nito. Kung noon madadala siya sa malamig nitong tingin at gwapong mukha, hindi na ngayon dahil natuto na siya sa sakit at hirap na pinagdaanan niya noon ng dahil dito. People change, Mr. Crawford. Hindi ko na gusto ang mga cherries ngayon. Di magandang alaalang hatid ng mga yan sa akin. Nakita ni Ferlita kung paanong nag-iba ang ekspresyon na mukha ni Jeremy. Pero saglit lamang yun dahil mukhang lumamig na ekspresyon ng mukha nito. Nagpatuloy siya. Let's go back to our topic. Anong ginagawa mo dito? Siguro naman di ka nagpunta lang para bigyan ako ng mga yan. Hindi ko na gusto ang mga cherries. Ang mga salitang yun parang karayom na tumutusok sa dibdib ni Jeremy. Alam niya nagsisinungaling si Ferlita pero hindi niya to masisisi. Kasalanan niya kung bakit ito nagbago. Nagtagis ang bagang ni Jeremy. Tama ka. Di ako nagpunta rito para ibigay lang ang mga prutas na yan. Narito ako para pag-usapan tungkol sa business proposal ng aming kumpanya. Dahilan ni Jeremy. Gusto niya na magkaroon ng dahilan upang madalas ang kanilang pagkikita. Alam ng lalaki hindi siya bibigyan ng pagkakataon ni Ferlita upang makapasok muli sa buhay nito. Ito lamang naiisip ni Jeremy paraan para makalapit dito. Kung ang pagbili sa Whitman Company ang ipinunta mo dito, ngayon pa lang umalis ka na. Di naman ibibenta ang kumpanya. Mariin at malamig na wika ni Ferlita. Mababakas ang kawalan ng gana nitong makipag-usap sa kaharap. Umiling si Jeremy. Hindi ito tungkol sa una kong proposal, Ferlita. Miss Tuwazon ang itawag mo sa akin, Mr. Crawford. Di tayo magkaibigan para tawagin mo ko sa pangalan ko lang. Kilala ka bilang profesional na tao at alam mong ibig sabihin ng formality. Putol ni Ferlita sa lalaki. Jeremy let a heavy sigh. Parang patalim ang mga salita ni Ferlita na tumutusok sa dibdib niya. Malayong malayo to sa Ferlitang nakilala niya noon. 5 taon nang walang sila. Ngunit bakit di siya masanay sa formal nitong pakikipag-usap sa kanya? Gusto kong makipagtulungan ang Whitman's Company sa amin, Miss Tuwazon. Pero pareho tayong makinabang sa isa't isa. Napatango-tango si Ferlita. Di mapigilan ni Jeremy punahin ang kilos ni Ferlita. The way she thinks, she looks like a captivating and a brilliant woman. Wala nang bakas ng inosente, mainhin, at mukhang malambot na babae noon. Well, hindi ko masasabi ng oo o hindi ngayon, Mr. Crawford. Di lang ako magdedesisyon sa bagay na to. Pag-uusapan natin to sa susunod kasama si Mr. Whitman. Sagot ni Ferlita, formal ang tinig. Ma'am Tuwazon, siya ba ang ama ni Jasmine? O sisa nito na makaalis na si Jeremy? Peking umiti si Ferlita.
Hindi siyang daddy ni Jasmine, Rona. Pagsasinungaling niya. Para sa kanya, wala nang ama ang anak niya. Ayoko na masaktan si Jasmine balang araw. Yon ang iniiwasan niyang mangyari. Siya nga pala, kapag pumunta siya dito uli, sabihin mo na nasa meeting ako. Kung mapilit siyang maghintay sa akin, bahala ka nang magdahilan para maitaboy siya. Ang isang Jeremy Crawford gustong itaboy ng kanyang boss. Nagtataka man sumagot ng magalang ang secretary ni Ferlita. Yes, ma'am. Bumuga si Ferlita ng hangin para gumaan ang kanyang dibdib. Di niya gustong humarap sa anak niya na mainit ang ulo. I will go ahead, Rona. Naghihintay na sa akin si Jasmine. Pagkatapos magpaalam, umalis na kaagad siya. Pero bago makaalis, nakasalubong niya si Dexter. Na makita ng binata ang mukha niya, agad na nahalata nito na di maganda ang mood niya. Nakita ko si Jeremy sa labas ng building. Ngayon lang. Mukhang siyang dahilan kaya mainit ang ulo mo ngayon ha. Sinubukan niyang bilhin ba ulit ang kumpanya? Tanong ni Dexter. Kumunyo mang kamuon ni Ferlita bago sumagot. Nakita niya si Jasmine. Nagkausap pa silang dalawa. Nanginig ang boses niyang sumbong. Natigilan si Dexter pero agad din na nakakaunawang tumango. Ngayon alam na ng binata kung bakit hindi maganda ang mood ni Ferlita. Nagpakawala ng muntong hininga si Ferlita. Bilang isang ina na nais protektahan ng anak, nag-aalala siya na baka masaktan ng anak niya at makaramdam ng kahihiyan katulad ng naranasan niya noon. Di ni Ferlita hahayaan na mangyari yon sa anak niya. Tumingin si Dexter kay Ferlita nang may pag-aalala. Ferlita, maliit lang ang mundo natin. Kahit anong gawin mong pigil na wag silang magkita, alam mo darating ang araw, magkikita at maghaharap din silang dalawa. Napaaga lang pagkikita nila ngayon. Sa tingin mo ba hindi malalaman ni Jasmine ang katotohanan balang araw? Dumaan ang takot sa mga mata ni Ferlita. Alam ko naman yon, Dexter. Yun nga ang kinakatakot ko eh. Di ko kaya magsinungaling sa anak ko. Pero hindi ko rin kayang sabihin na si Jeremy ang ama niya dahil iniiwasan ko na masaktan siya. Calm down, Ferlita. Ang mabuti pa, puntahan mo na sa Jasmine ngayon. Ngumiti ka, okay? Alam mo naman na hindi gusto ng prinsesa mo na makita kang nakasimangot. Pagpapakalma ng binata kay Ferlita nang mapansing nagsisimula na tong umiyak. Nagaya si Marvin pupunta sa bar mamaya. Gusto mo bang sumama para gumaan ang loob mo? Tanong ni Dexter. Umiling si Ferlita. Kayo na lang muna ngayon. Nangako kasi ako kay Jasmine na manonood kami ng movie pag uwi namin. Tsaka anong kasama si Marvin? Pinakita niya kay Dexter ang reply ni Marvin sa kanya. Kaka-reply lang niya sa akin ngayon. Sasamahan niya kami ni Jasmine sa park at sa bahay din siya matutulog mamaya. Natawa si Ferlita nang malaki ang mata ni Dexter. What? Ibig sabihin pupunta ako mag-isa sa bar? Pumalatak ito. Pagkatapos niyang magaya, siya pala tong balak mang Indian sa akin. May saltik talagang babaeng nun. Sige na, puntahan mo na sa Jasmine. Sinadyang hindi banggitin ni Ferlita ang tungkol sa business proposal ni Jeremy hanggang sa magkahiwalay silang dalawa. Pag-iisipan pa niya kung tama ba na makipag-negotiate sila sa kumpanya ng Crawford Industry. Mommy! Masayang tumakbo si Jasmine, yumakap sa bewang ni Ferlita nang maldita ito. Mommy, the man who visited you earlier, is he my dad? Ferlita's lips parted when she heard her daughter. Ngumiti si Jasmine ng matamis na matamis sabay turo sa sariling mga mata. We have the same eye color. Isn't it amazing? Mommy, gusto ko si Uncle Crawford na maging daddy ko. Please? Parang nabibingi si Ferlita nang marinig ngayon mula sa anak. Lumalabong paligid sa nagbabadya niyang luha. Huwag kang iiyak, Ferlita. Hindi ka na mahina, remember? Paalala ng isip niya. Tumikim si Ferlita na makabawi. Hindi niya gustong sirain ang kasiyahan sa mukha ng anak niya. Pero hindi nito po pwedeng malaman na si Jeremy ang daddy niya. Hindi maaari. Hindi siya papayag. Itinukod ni Ferlita ang isang kamay sa tuhod para pantayan ang magandang mukha ni Jasmine. Kinimkim niya ang konsensya sa puso niya bago nagsinungaling sa anak niya. He's not your father, my princess. Isa lang siya sa mga katrabaho ko. Patawarin mo ko, anak. Ginagawa lang to ni mommy para sa'yo. Hingi ng tawad ni Ferlita sa isip. Parang piniga ang dibdib niya na makita niya kung paano namula ang mata nito. Pero katulad nun, umakto pa rin si Jasmine na parang tanggap nito na wala siyang daddy para hindi masaktan ng mommy niya. Subalit bilang ina, ay nahahalata tayo ni Ferlita. Hindi siya manhid. Alam niya naghahanap ang anak niya ng kalinga ng isang ama at pagmamahal.
Alam niyang naiinggit to sa iba dahil wala itong ama. Okay po, Mommy. Tugon ni Jasmine sa maliit na boses hanggang ang ulo nito ay nakayoko upang itagong pagkabigo. Awang-awa si Ferlita sa anak niya. Jasmine, my princess. Inawakan ni Ferlita ang maliit na mukha ni Jasmine at inangat. Namumula ang ilong ng anak niya, tanda na nagpipigil na wag umiyak. I'm sorry anak ha, patawarin mo si mama. Hindi na si Ferlita nakapagpigil. Niyakap niyang anak para di na tumakita ang pagluha niya. Ito lang paraan ni Mommy para hindi ka masaktan. Balang araw alam kong maiintindihan mo rin ako. Ang daming gustong sabihin ni Ferlita sa anak niya. Gusto niyang ipaliwanag ang sitwasyon pero alam niyang masyado pa tong bata para maintindihan yon. Poprotektahan niya ang anak niya. Ito ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Maging masama man ang tingin sa kanya ng iba. Maging masama man ang tingin ng anak niya sa kanya balang araw dahil sa paglilihim niya. Buong puso niya tong tatanggapin. Pinahid ni Jasmine ang luha sa pisngi ng mommy niya. Nagtataka tong tumingin kay Ferlita. Mommy, why are you crying po? Tsaka bakit ka po nagsasorry? Inosenteng tanong nito. Pilit nang umiti si Ferlita. Wala ito anak. Huwag mo na lang pansinin si mommy. Inalikan niya ang noon nito. Tara na. Natandaan ni Jeremy ang address ng bahay ni Ferlita mula sa report na binigay ni Luisa sa kanya. Kaya madali para sa kanyang hanapin to. Huminto ang sasakyan niya sa tapat na malaking bahay. Kumpara sa buhay nila na magkasama sila, masasabi niya, malaki na ang pag-unlad ng buhay ni Ferlita ngayon. Nang mamatay kasi ang mga magulang ni Ferlita, naghirap siya dahil nawala ang lahat. Di maiwasan ni Jeremy ang mamangha kay Ferlita. Darating niyang lahat na meron siya ngayon dahil sa sariling talino at kakayahan. Tumiim ang bagang na Jeremy nang maalala ang mga magulang ni Ferlita. Ayaw man niyang aminin ngunit isa siya sa mga dahilan kung bakit naranasan niyo ni Ferlita. Binigay ng mga magulang nito lahat ng share sa kumpanya nila sa kanya, kapalit ng pagpapakasal nilang dalawa. Subalit anong ginawa niya? Sinaktan niya ang anak ng mga to. Hindi niya tinupad ang kanyang pangako. Naging duwag siya at naging gago. Pinili niyang saktan to at hiniyaang umiyak. Pumikit sa Jeremy at tumingala. Pilit niyang inaalis ang bigat na nasa dibdib. Bago nag-doorbell, inayos niya ang kanyang composure. Inayos niya ang magulong damit at buhok. Maging ang dugo sa gilid ng labi niya, pinahid niya. Ayaw niyang makita ni Ferlita ang kaawa-awa at marungis niyang ayos dahil sa pagsusundukan nilang dalawa kanina ni Dexter Whitman. Sino po sila? Dahil madalas naman ng telebisyon ng kaharap, agad na nakilala ng kasambahay ang lalaking kaharap. Ang CEO ng Crawford Industry. Sandali lang po sir, tatawagin ko lang si ma'am. Wika nito bago nagmamadaling umalis para tawagin ang kanyang amo. Pagkaraan ng 15 minutos, bumalik ang kasambahay kasama si Ferlita na tanging roba lamang ang suot upang itago ang manipis na 90s. Alam nito na si Jeremy ang dumating kaya di na siya nag-abala pang magpalit. Iniwas ni Jeremy ang tingin kay Ferlita. Kahit magpatong-patong pang roba nitong suot, hindi tatalab to dahil sa nakaukit na sa utak niya bawat parte ng katawan nito. Shit, Jeremy. Hindi ang pag-i-imagine ng katawan niyang pinunta mo nito, kaya umayos ka. Suway ng isip niya. Pumasok ka na sa looban ng Inday? Utos ni Ferlita sa kasambahay bago bumaling kay Jeremy. Nang walang emosyon ng mukha, maging ang tingin nito napakalamig. Nagpapahiwatig na hindi nito gustong makita o makausap ang lalaking nasa kanyang harapan. Anong kailangan mo ng ganitong oras? Ganon ba kahalaga ang sadya mo para puntan ako dito sa bahay ko nang walang permiso? Inis na tanong ni Ferlita. Tumikim si Jeremy para alisin ang bara sa lalamunan. Alam niyang masasaktan to sa sasabihin niya, pero kailangan itong malaman na ginagago siya ng nobyo. Mapapel man o hindi niya kayang manahimik. Nilabas niyang cellphone at pinakita kay Ferlita ang video kung saan may kahalikang ibang babae si Dexter. Nakita ko siya na may ibang babae at hinalikan sa bar, Ferlita. Niloloko ka lang ni Whitman. Nakangaliwa siya sa ibang babae. Kinagago ka niya, Ferlita. May galit na sumbong na Jeremy kay Ferlita. Nanumbalik ang galit at gigil niya kay Jeremy nang maalala niya paano siya niloko nito. Napakahambog at mayaman ng taong yun. Ito lang bang dahilan ba't ka pumunta dito? Kumunot ang noon ni Jeremy nang di niya makita ang pagbabago sa ekspresyon ni Ferlita.
Nanatiling malamig ang tingin nito sa kanya na para bang hindi nasasaktan sa kanyang nalaman at nakita. Di niya to nakita ang nasasaktan. Nanatili tong mahinahon. Parang hindi siya interesado sa video. Tingnan mo, Jeremy. Kung yun lang dahilan mo kung bakit andito ka, mas mabuti pang umalis ka na. Huwag kang pupunta dito ng walang paalam dahil bukod sa nakakaabala ka, wala namang dahilan para magtagpo ang ating landas. Huwag mong idamay ang iyong sarili sa kahihiyan at huwag mo ko idamay sa mga bagay mo. Ang problema ko at huwag kang makikialam. Kumuyom ang kamuo ni Jeremy. Di niya gustong paraan kung paanong sinabi ni Ferlita na huwag mangialam sa buhay niya. Daig pa niyang sinampal ng katotohanan na hindi dapat siya mangialam. Hindi ko maunawaan. Kinagago ka na't lahat-lahat pero okay lang sa'yo? Stop acting like you care, Mr. Crawford. Putol ni Ferlita sa kanya. Huwag mong kalimutan, ginagago mo rin ako. Kaya huwag mo akong patawarin. Baka imbes matawa ko'y masuka pa ako. Napipigilan ni Jeremy sa maanghang na salita ni Ferlita. Wala siyang maisagot dahil alam niyang malaki ang kasalanan niya. Naramdaman ni Jeremy ang pananakit ng lalamunan, parang may nakabara dito. Ang mga salita ni Ferlita parang mga talim, tumatagos, sumasakit, nagdurugo ang puso niya. Ganito kaya ang nararamdaman noon ni Ferlita nung saktan niya ito. Sobra ba kitang nasaktan noon, Ferlita? Tanong niya. Dumaan ang galit sa mukha ni Ferlita. Gaano ka ba kamanhid para itanong sa akin ng bagay na alam mo ng sagot, Jeremy? Mabuti pa umalis ka na. Gabi na gusto ko nang matulog at magpahinga. Hindi ka ba ang girlfriend niya? Nagdududang tanong ni Jeremy. Sana sabihin ni Ferlita na hindi. Shit! Ang utak niya nagmamakaawa at umaasa na sasabihin niyang tamang hinala niya. Saglit na tigilan si Ferlita sa tanong ni Jeremy. Gusto niya tong lapitan at malakas sa sampalin para magising sa kahibangan. Wala kang pakialam, Jeremy. Hindi ko na obligasyon na sagutin ang tanong mo. Lalong di kita binibigyan ng permisong tanungin ako. Ngayon, lumabas ka't huwag ka nang babalik dito. Taboy ni Ferlita kay Jeremy bago pa ito tinalikuran. Lalo siyang naging miserable at wala sa focus simula nang manggaling siya sa bahay ni Ferlita. Hanggang ngayon umuukil-kil sa kanyang isip ang malamig na trato sa kanya. Sir, nasa linyang mommy mo. Diba sinabi ko sa'yo na huwag mo akong iistorbohin? Hayaan mo siyang tumawag ng tumawag. Magsasawa din yan. Puisit. Alam niya nakarating na kay Dad ang tungkol sa nangyari sa bar, kaya walang siyang tigil sa pagtawag sa kanya. Why don't they clean my mess right now? Diyan naman sila magaling sa paglilinis ng kalat ng pamilya. Buong buhay ko na lang ba kailangan akong manduhan parang bata? Inis, dinampot niya ang cellphone nang magring ito. Sinagot niya nang di tinitingnan ng caller. Handa na sana siyang bulyawan kung sino to nang marinig niya ang malambing na boses sa kabilang linya. Lahat ng kanyang inis ngayong araw, parang bulang naglakong bigla. Gumaan bigla ang dibdib niya. Hello, Uncle Jeremy. Miss me? Hagikik ng cute na boses sa kabilang linya. Uncle? Kumunot ang noo ni Jeremy. Ba't kaya pamilyar ang malambing na boses na ito? Napawang ang kanyang bibig na mapagtanto kung sinong kanyang kausap. Is that you, Jasmine? Ano kaya ang gagawin ni Ferlita ngayong naghahanap na ng aba si Jasmine? Malaman kaya ni Jeremy ang tungkol sa lihim ni Ferlita? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.